Magandang araw ulit sa ating lahat. Ako ulit si Captain John Poblete, member ng OCC Class 43-2014. Ako ay isang Armor Officer. At ito ang aking third episode ng Marawi War Stories. Ayun, bali, yung third story ko, sir, ito sir yung parang first application ng mga first lessons learned ko. First lessons learned ko ng mga masasabi kong first series of encounters or months dun sa Marawi. Sir, ito yung defense or yung the seizure ng Dansalan College, sir. Isa sa mga, alam naman naman nanggaling dun, sir, yung isa sa mga stronghold talaga ng enemy forces. Maraming tropa ang nagbuwis ng buhay dun sa Dansalan College, sir. And gusto kong ikwento ito, sir, kasi medyo sa akin, sir, is medyo funny siya na yung mga realizations ko nung first encounters is in-apply ko dito. Pati yung masasabi mong experimental or unconventional TTP, sir, or actions na gagawin mo para lang mabigyan mo ng appropriate support yung tropa. Bali, yung una kasi nun, sir, yung Dansalan College, sir, is located sa, nakalimutan ko na, sir, kung anong pangalan ng hill. Basta hill yun, sir. Second SRB, TCP yun, sir, that time. Na, at that time, sir, naakyat na rin yun, sir, ng sir, ng armored vehicle na may capability na mag-snipe. Pero, sir, yung part, sir, ng Dansalan College is hindi niya makover to fully suppress or mag-provide ng counter-sniping. Dito naman kami, sir, sa baba is, since ito yung hilltop, hill na yan pa ganyan, sir, yung slope niya. Then, konting bahayan, sir. Tapos, yun na yung Dansalan College, sir. So, paano ngayon, sir, magbibigay ng armor suppressive fires kung yung pinaka-hilltop hindi mapasok? At ito namang slope na to, sir, is Talahibban. From, titignan mo yung sir, ngayon, sir, ang unang sir, tanong sa akin, nung task group commander that time, paano ka magbibigay ng support? Saan ka po pwesto? Nga pa, sir. Tsaka, inimagine ko actual. Sir, wala po, sir. Hindi po ako sumagot na wala, sir. Wala. Sabi ko, sa mapa, sir, ito, sir. Sabi ko, yung slope po, sir. Yung slope. Unknowingly, sir, nalaman ko na lang na yung slope din pala, sir, ito yung hilltop, then konting baba, sir, nandun na pala yung mga scout snipers. Slope pa, sir, then kita na yung Dansalan. Bali nun, sir, Talahibban lang talaga siya, sir. Sir, dito po ako magbibigay ng support. Kaya ba? Susubukan po, sir. Anong kailangan mo? Sir, yung lang muna, sir, M113. 50 caliber po, sir. Sige, sabi, sir. Tapos, ngayon, sir, wala mang daan, sir, papunta doon. Tapos, sir, hindi ko rin, sir, parang, syempre, sir, maraming sniping fires doon. Hindi ko feel na i-recon siya by my bare, bababa ko, sir, i-recon, hindi, sir. Pasukin mo na lang. Sabi ko, sir, may mga sirang kubo, sir, doon na nakaharang doon papuntang slope. Na sir, tinumba namin. Kasi sira na rin, sir, eh. Tinumba namin. Pagtumba, sir, slope na, sir, Talahibban, ito na. Sabi ko, gano'n, sir. Hindi pa nakikita yung Dansalan. Pasukin mo. So, may SOP naman, sir, dun sa slope kung kaya ng vehicle. Fortunately, sir, napasok po namin, sir. Ganyan, yun, sir, napasok namin yung slope, sir. Nakaposisyon ako ng maayos. Kahit nakaganon, sir, magandang suppressive fire, sir. Tapos, sir, yung bahay dito sa may, sir, sa may, kumbaga, tropa, bahay ko dito sa may, sir, 4 o'clock. May, na dun, sir, Ranger, sir, nakalimutan ko po kung anong kumpanya, sir. Pero andun na po yung dalawang company, sir, ng Ranger. Tapos, sir, kukunin pa nila yung mga buildings dito, sir. Ayan. Doon na, sir, nag-umpisa yung, yung softening, shaping ng Dansalan College. So, before kunin yung Dansalan, sir,
Nag-provide kami ng suppressive fires dito, sir, sa mga building na isisis pa nung mga ranger companies. Ang unang realization ko nun, sir, ito na. Ito na yung moving abreast the infantry troops, sir. Kaya natin to, sabi ka. Maya-maya, sir, tinutubo kami. Boom, sabi ka. Tapos mga snipers, fires din ng enemy, sir, na lumalagat. Bahala kayo dyan, sabi ko. Hindi naman papasok, sir. Bababa lang yung gunner ko, sir, para hindi risky. Kasi yun, kung hindi kailangan mag-fire, baba ka muna. Yun, sir. Ting! Ganyan. Okay, wala yan. Sige lang, dito lang tayo para immoral yung tropa. Sabi ko, sir. Ayun na, sir, nung nakuha na po nung ranger itong mga, sir, mga sinusoften muna namin, sir. Pag nakuha na nila yun, sir, establish na, sir, doon na nagkaroon, sir, ng magandang sniping activity yung, sir, yung scout snipers. Unfortunately, sir, nung time na yun, sir, may natamaan ng scout sniper. Pero nung time na dumating kami dun, sir, sir, wala naman akong reported na, sir, na kill. At that same firing position, sir, dumating ngayon yung luma nating fire support vehicle. Hindi pa siya tinatawag na FSB nun, sir. Yung platform pa niya nun, sir, is yung Scorpion na maliit. Luma na po, sir. Nag-overheat po, sir, yun kapag tumakbo kasi yung cooling system niya hindi na ganun ka-effective. So, from TCP na task group bakal, sir, sir, mga nasa 3 kilometers lang yun, sir. So, every kilometer hihinto para lagyan ng tubig, sir, yung hanggang sa eventually nakapasok siya, sir, dun sa position ko. Yun, sir, moral yung infantry kasi, sir, wasakin mo muna tong possible enemy sniper location. Fire, bang! Doon, sir, unang naiputok for several years yung FSB. Ulit. Doon sa firing position ko yun, sir. Tuwan-tuwa rin ako, sir, kasi that time, ako second lieutenant, from what I remember, mga major na, sir, yung rango ng mga, lieutenant colonel na, sir, yung mga huling nagpaputok nun, sir. Or major na ba, sir? So, yung mga kapitan that time na armor, mga major, first lieutenant, sir, hindi nila alam paano pumutok yun, sir. Pumutok doon, sir, sa akin. Tuwang-tuwa ako, sir. Nakita ko siya pumutok. Kasi it's about to be, sir, yung i-demilitarize, sir. Pumutok siya, sir. Nakatuwa, sir. Effective pa yung gun, suppressive fires. Unfortunately, sir, nung siya na rin yung nai-snipe, sir, na-realize namin yung risk. Kasi, sir, yung fuel tank niya, sir, katabi ng driver. Malambot yung bakal, sir. So, baka po matamaan, mabutas, hindi na po safe, sumabog o masunog. Unfortunately, sir, inatras si Mayon. At nilagay sa ibabaw, sir. Pero bago pa siya ilagay dun, sir, yung isang sniping vehicle, sir, na mas malaki yung sir, Canon na siya, sir, binigay na rin sa akin. Ayun na, sir, pumasok na yung mga vehicle sa akin under my control. Armored infantry fighting vehicle na may 25mm cannon. Yung may parang sniping vehicle din, sir, na ganun din na cannon, sir. Sa akin na po, sir, under my control. So, at some point, sir, nakaka-provide tayo ng mas effective na counter-sniping fire dun sa Dansalan. Habang yung ibang infantry troops at saka SRC, sir, nag-a-advance dito, sir, para makuha, sir, yung last line of cover and concealment para before i-assault yung Dansalan. So, punta rin po ako dito sa kabila, sir, sabi ko na lang pangalan, sir, kay Captain Raterta po, sir. Dito, sir, kay Major, sir, nakalimutan ko, po yung sniper. Raterta Port Company. Raterta Port Company. Ayun po, sir. 9th Company, 6th Company, tsaka 13th Company. Yung kay 6 ba yung kay sir? Yung kay sniper, sir? Nakalimutan ko na yung pangalan, sir. Sir Marco, sir. Sino? Captain Marco that time, sir. Oo. Yun, sir. Si Peleo Marco. Yun, sir. Kasama yun. Na, aside sa firing position ko dito, sir, marami na akong hawak ng bakalan, sir, eh. Yung dalawa, sir, na M113, sila, sir, harabas, babalik kami. Daan dito, bigay suppressive, kukunin nila, sir. Balik ulit ako dito, sir. Ako lang, sir, yung PL dun, sir. Nakatawa, sir, kasi parang maliit ng, maliit lang yung, malaki yung area, sir, pero syempre nakasasakyan ako, sir. Eventually, nasiseize with minimal resistance, sir.
Kasi sir, iba na yung tactics ng tropa. Natuto sir sa previous objective. So, gumaganda sir. Nade-develop yung TTPs na nagiging smooth yung although may resistance sir, nami-mitigate yung threat sir. Ganyan, counter-sniping, ganun sir. Tapos sir, nung time na nakuha na sir yung last line ng sir, yung buildings na light materials, pero defensive po siya sir. Establish na rin yung SBF dito going to that enemy location. At yung sa akin sir, going to Dansalan College specifically sir. Dumating yung isa sa mga critical questions sir na hindi ko siya magawan ng sir ng talagang solid na paraan. Solid na paraan. Paraan sir, para makahanap ng daan sir. Nangyari nun sir, tinanong sa akin sir na, Bok, baka kaya mong bumaba dito sa amin. Sabi niya, kasi ito yung position ko sir. Medyo cliff sir, cliff na, hindi naman totally cliff na ganun sir, pero ganun na siya sir, hindi na anuhin ng vehicle sir, ganyan. Tapos, dito na yung line ng tropa sir. So, paano ako makapunta doon sir para abreast ako sa kanila na makapagbigay ng SBF, sila magmamaneuver. Para pag kailangan ng biglaan ko, kasi open po sir biglaan ng kailangan cover, at least nandun po ako sir. Sabi ko sir, susubukan ko po sir. Punta ako sa gantong daan sir. Hindi po talaga kaya sir dahil masikip sir. Skip. Balik sir sa posisyon. One day sir, yung isang araw na yun sir, kukunin na ng isang kumpanya sir, nakalimutan ko na anong kumpanya sir. Isang kumpanya yung Dansalan College from this direction. So after ng SBF namin sir, kinuha na ng isang team muna sir. From afar, ino-observe ko sir yung assault na infantry. Biglang may natumba sir. Ay! Nag-cover sir nag-cover sa puno ng nyug yata yun sir. Nag-take a knee. Tapos nag-suppressive fire sila. Buong section ba yun sir or team? Medyo blunt po sir. Tapos pag move ulit nila forward sir, yung naka-take a knee na isa sir, tinamaan pala ng sir, ng enemy sniper sir. Kitang-kita mo. Na hindi ko po nakitang natumba sir, pero yung palang take a knee niya na yun na sir yung kaya siya naka-take a knee dahil tinamaan siya sir. Medyo yun sir, medyo nakakalungkot kasi yung body niya sir, parang doon siya, kinakalabit siya sir, parang binubuhay siya doon under fire. Na nakita mo yung relationship nila sir na malungkot siya kasi tinamaan yung body niya sir. Doon ko na-realize na wala naman tayong magawa sir. Wala naman tayong magawa. Balik sila sir para mag-reorganize. Balik din kami sir. Planning. So, hindi ako kasama nung sunod na planning nila sir. Hindi ko malalang kasama ako. Pero sabi ko sa sarili ko sir, kinausap ko yung mga driver ko. Yung hindi madaanan na to, baka madaanan yan. Kasi yung mapa sir na medyo outdated sir, may daan naman Kaya lang sir may mga concrete na bakod sir. Daanan natin bukas. Hindi ko maalala sir kung kanino ako nagpaalam. Basta hindi ako pumesto dun sa firing position ko sir. Ako lang mag-isa sir, wala pang assault yun sir. Pumunta ako dun. Punta tayo dun. Masikip sir. Inabante ko yung tangke sir kasi concrete na bakod yun sa abot mga liig sir. Dahan-dahan naming tinumba sir ng vehicle. Dahan-dahan tinumba sir. Para magkaroon lang ako ng access dun sa kalsada sa harap ng tropa namin sir para maging open. Bakit ganon ka-strong yung motivation mo? Kasi sir namatay yung tropa, wala akong magawa sir Open area na sila sir. Parang from last cover and concealment, inassault nila from the open, dumikit sa cover, may tinamaang isa sir, so wala akong magawa. Paano nila extricate yun sir? Bubuhatin sir. Yun sir, kinabukasan sir. Hindi ko alam kung mag-assault sila, basta tahimik sir. Punta tayo dun. Punta kami kay Sir Raterta yun sir, na pesto Hindi na ako nagpaalam. Sir, abante ako konti, sabi ko lang.
Binangga-bangga. So, may 50 force naman dito, sir. So, mitigated yung risk, sir, eh. Binangga ko, sir, yung bakod na parang nasa, maiksi lang, sir, 30 meters. Bakod yun, sir, na, na parallel sa pupuntahan ko. Hindi ganyan, sir. Hindi ganun. Ganyan, sir. Kaya ganun, sir. Poste to poste. Grabe, no? May mga kable, sir. Hanggang tinapakan na, sir. Uy, okay, ah. Okay to. Okay. Nakalusot, sir. Paglusot, sir, yun na yung mismong posisyon ng tropa na, ano, sir, na may na nabangga or namatayan nung the day before. So, ito na, nang pagpwesto ko dun, sir, andito na yung 50 verse IB, sir. Ito na, sir, daanan na siya na maraming debris. Pwede nang daanan, sir. Sabi ko. Sabi ko, sir. Tapos, eventually, sir, yun na rin yung time na na-neutralize yung enemy sniper, sir, na malakas. Si Django. Si Master Yes, sir, Django Master yan. Django, sir. Kaibigan ko yan. Yes, sir. So, nung nasabi ko sa second SRB, sir, na, sir, okay na. Nakapasok na ako, sir. Okay na. Oh, very good, sabi niya. Pati yung commander ko, sir. Very good, sabi niya. Ganun. Pero hindi pa po kami pumasok doon sa alignment ng mismong SRC. Kasi, yun nga, sir, baka napakataas din po ng concern nila sa armor na baka kung ma-RPG, baka mas mahirapang ma-recover. Sige, dyan ka lang muna. Kasi effective naman na po yung SBF towards Tansalan. Na ganyan na, sir. Dito na yung SRC, mga SRC, sir. Na-neutralize na yung sniper, sir. So, nag-decide sila yata, sir, noon na... Basta nakita ko na po nun, sir, nag-decide sila. Dikitan muna namin, sabi nila, sir. Dinikitan yung first floor, sir. Bago ka pumasok, ganyan. Para at least, mas lalong mitigated yung risk ng RPG, sir. Nung dumikit sila, sir, nandun yung tropa, sabi ko, sir, hindi ako makapagpigil. Tinawid ko, sir, yung harap nila. Yun, sir, tawid na ako, sir, lapit ako sa tropa. Tinawid namin, sir, dahan-dahan. Ang mga obstacle nun, sir, mga kabling na tumba, sir, na medyo mahirap. Mataas, sir. I mean, hindi masyado mataas. Basta babanggayin niya yung turret namin, sir. Yung gun, babanggayin. Sasabit, sir, di kaya. May bolt cutter naman kami, sir. Medyo mataas yung risk nun, sir, kasi tinanggal namin yung cover nung turret, yung protective cover para anti-mortar, sir, tinanggal. Para lang ma-bolt cutter, sir. Ang dami, sir. Ang tagal, mga isang oras kami mabante. Tapos siya dumikit sa tropa, sir. Sa open area, sir. Oh, dito na kami, parang, dito na kami. Sabi ko, sir, parang ganun sa isip-isip ko lang, sir. Pero, hindi ko alam, sir, kung ano sinasabi nila nun, sir. Dito na kami, ha? Sabi ko, sir, ganun. Masaya naman sila, sir. Tumatawa naman yung mga infantry troops, sir, na nakaupo dun sa pader nung dansalan, sir. Dito na kami, sabi ko. Umabot sa point din, sir, na, pag may pagkain sila, sir, si open area, itatawid namin, sir. Para lang yung sustainment, hindi na sila umalis, sir. Doon na rin kami, sir. Tapos yung may net capability, sir, doon na, sir. Na-apply na yung abreast na troops. Yan, ganyan. Pero before mangyari yun, sir, may mga matagal na rin po, sir, na sinusoften yung target. Dumating na sa point na may kalaban pa, sir. Sinusubukang i-neutralize. Na hanggang last na yun, sir, yung sniper. Yun, sir. Ang tagal na laban yun, eh. Ang tagal, sir. Ang tagal na laban yun. Pero kung hindi nyo makuha yun, talaga hindi rin strategic kasi yung location ni Dansalan College, di ba? Yes, sir. Tapos fortified siya, sir. No. Concrete siya, sir, na 4 or 3 floors. Basta, sir, na kitang-kita yung buong city kasi pababa na po, sir. Hindi, nanggaling din ako si Captain Romo kasi yung isa doon, eh. Siya yung PL nung time na yun, sir. Si na, Philip. Yes, sir. Siya yung ano doon, eh. Sila ni Master Tubis na talagang ano rin sila. Actually, ang alam ko tao niya yung isang namatay doon. Yun sana sabihin ko, sir, nalimutan ko lang yung pangalan, sir. Yung 2014, sir, na... Tao niya. Oh, Yan, sir. ano yun? Kung talagang ano yun? Buti si Django, kunento niya yung sniper versus sniper nila na kasi magaling talaga yung sniper doon sa foreigner daw, sa Dansalan College. Moroccan, sir. Pero yung ikaw kasi doon, kung di ka rin nag-initiative doon, di ba kasi sa trend mo so far, sa tatlong episode mo so far, extra initiative ka palagi, eh. Sige nga, ikwento mo nga sa isang tenyente, platoon leader, kasi kayo yung
cutting edge ka nun, kayong frontline eh. Gaano ka-importante yung isang initiative na yung going beyond Yes, sir. what's being expected eh. Yan yung trend sa ginagawa mo ngayon, hindi kita Yes, sir. binobola dyan eh. Yes, sir. Yung nga, you go beyond eh. Opo, sir. Ang movement natin, sir, may standard operating procedure. Mm. Pero hindi lahat nag-a-apply Mm. sa actual sir, scenario, sa actual na gera, sir. Tama po kayo, sir, na you have to go beyond. And yun nga, sir, to think outside the box. Mm. Hindi naman sa pagiging bright mind, sir, pero yung human instinct, sir, to survive Mm. or to provide, sir, to help yung survivability ng vulnerable na infantry foot soldiers, sir, is, sir, yun yung nag-drive sa akin para gawin yung mga kung ano-anong, sir, bagay na yun, sir, na, sir, para makapagbigay ng effective support sa tropa. And, makapantay man lamang, at least kung hindi man makapantay, sir, makaabot man lang kami dun sa level ng tapang at sakripisyo ng mga foot soldiers nun, sir. Yun yung nag-drive sa akin. Hindi kasi sa'yo, malalim-lalim na Oh, sir. realization sa isang young platoon leader yung gano'n na mapantayan mo yung kasi kuminsan mahirap matarok din yung gano'n kaagad-agad eh. Yes, sir. Kasi lumalabas sa 3 episodes mo so far, basic lang assumption mo eh. Gusto mo lang pantayan yung Yes, sir. mag-keep abreast sa infantry troops, which is it's not easy to do. Kasi nga, Opo, sir. madali silang lumusot-lusot. Kami, infantry, madaling lumusot-lusot. Ikaw, meron kang tangke. Ano yan eh. Truck yan eh. Na, may mga obstacles din yan eh. Yes, sir. So, yun lang yung naging basic assumption mo and dinagdagan mo na. Ano yun Opo, eh. sir. Sometimes the simplest, the most difficult actions really come from simple assumptions and simple, yun yung ginagawa mo, di ba? Yes, sir. Na andan sa lang college, I know it very well kasi nga galing nga ako doon, pinademo ko sa mga tropa yung sir, ganito kahirap yan. Yes, sir. Na ikaw gaano ka ka-happy nung kasi si Manny Cabasan kasi si Colonel Cabasan yung CEO ng 2nd SRB, kaibigan ko rin ba? No? Yes, sir. Mahirap talaga yun. Yes, sir. And, sir, happy ako, sir, nung time na dumidikit na ako, sir. Uy, sinatabers ko na yung open area. Happy ako, sir, na yung lahat nung hindi naman sa pagiging bias, sir, lahat ng mga ranger doon, sir, nakaupo. Umiiti, sir. Ganun ba? Tumatawa, sir. Uy, ba't ganito gawin dyan? Sabi nung sir. Sir, okay naman ako dito. Sabi ko, may tropa. Oh, very good. Sabi nung ganun, sir. Happy ako, sir. Walang ibang makakapag-describe nun, sir, dun sa walang ibang, kumbaga wala siyang karampatang words na acknowledgement, sir, na sabihin sa akin, kundi it's a self-fulfillment, sir. Mm. Yes, sabi ko ganun. Ayun, sabi ko. Kahit di na ako, wala akong masyadong concern sa snappy, yung ganun, nagagaling sa mga, sir, sa iba, sir. Pero yung ngiti ng, sir, mga foot soldiers, sir, sarap, sir, eh. Kasi ang bababaw ng ngiti yun, pero deep appreciation yun. Yun talaga yun eh, na Opo, sir. ikaw pa pala nag-extricate nung wiya ni, ng Captain Romo doon. Na, kasi nung makuha nyo yun, kasi si Dansalan College, medyo gumaan lahat yung buhay nyo, di ba? Nung pagpasok na. Yes, sir. Yes, sir. Gumaan na po lahat, sir. Kasi lahat na sniper fire, support by fire, nandun na po lahat, sir. Pag ganun-ganun na, sir. Diretso na. Going down. Ayun, sir, nung nakuha yun, sir, unti-unti na rin pong nasis ng mga, sir, infantry troops yung floor by floor. Then, dumating na rin po yung engineer assets para magawan yung, sir, makaakyat din po kami sa mismong campus ng Dansalan. Nakaakyat na po kami, sir. Kiniklear na, sir. Recovered na lahat ng UXO, sir. UXO, dinispose na rin doon, sir. Yun, sir. Mas naging stable yung emotions ko na focus ka sa
tuloy mo lang yung ginagawa mo. Sabi ko sa sarili ko, sir. Basta, i-compute mo yung risk or ano ba yun, sir, parang i-balance mo yung risk na kung risky yung ginagawa nila, di tapatan mo. Pero hindi naman yung kapag baka naman kasi ikaw yung balahaw dyan, baka mahirapan ka recover yung sarili mo. Kasi hindi naman din kami recover na infantry, sir. Kumbaga recovery vehicle din namin. Pero maabala yung infantry to provide yung security and the support by fire. Parang ganun, sir. Kaya dapat, sabi ko sa sarili ko, i-calculate mo yung risk. Ayun, sir. Naging, isa yun sa mga, sir, baga naging application ng mga simple lessons learned ko before dun sa land, sir. Pwede mo bang sasalamatan at i-acknowledge yung kabayanihan ng mga tropa mo? Yes, sir. Pwede mong i-mention yung mga pangalan nila kasi Opo, sir. I'm sure by that time medyo alam mo na yung kalidad ng mga tropa mo. Opo, sir. And without them, hindi ka makagawa ng ganong ka-daring na mga... Actually, daring yung pinagagawa mo kasi. Opo, sir. Pero hindi maging daring yung mga tao mo rin na sumunod sa'yo kung hindi nila nakikita eh. Yes. Yun nga, ulitin ko nga, yung mga tao mo nag-request na i-picture kita. Kaya pwede bang banggitin mo yung mga tao mo Opo, sir. sa episode na ito? Yes, sir. Sa pinaka-paborito kong vehicle, si General Pio Del Pilar at ang crew niyang si Technical Sergeant Kalibayan. Tapos ikaw, Sergeant Tipon, yung nagsabi kay Sir Eclarin na na nag-request kay Sir na interviewin ako. Maraming salamat kasi yung tapang ninyo noong time na yun, yun kasi yung nagresulta dun. Kung hindi kayo sumunod dun sa will ko, wala, hindi tayo makaka-accomplish ng ganung bagay. And syempre, yung iba pang mga vehicles, si Andres Malong na AFB, si UTS natin, si Nakpil, si Matotom na FSB na unang pumutok doon. Salamat sa suporta nyo. Syempre, yung kay Semirara at kay Kabalitian din. Alam niyo na kung sino kayo, 18 kayo. Hindi ko kayo malilimutan. Ako yung pang 19. Di ba? Alam niyo yung pinagsamahan natin. Maraming salamat sa inyo, gentlemen. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makaka-accomplish yung mga bagay. Hindi ako yung naka-accomplish, actually. Kayo. At saka yung mga vehicle natin. Sabi ko nga, yung kaluluwa ng vehicle natin, masaya yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin yan sa sarili niya, sa experience niya. Kung sino mang platoon leader yung gumamit yan ngayon sa mga vehicle natin, sana makilala niya yung vehicle, kung ano yung pinagdaanan niya, bago siya mahawakan ng mga platoon leader na yun. Yun lang, sir. Hindi ko na rin sila maisa-isa, pero hindi mapapalitan, sir, ng kahit anong medalya o kung anong klaseng reward pa man yun, sir, na maibigay dun sa mga tropa na nakasama ko sa Marawi. Hindi mo papalitan yun, sir, yung effort nila, yung sakripisyo nila, sir, yung pagod, pawis at hinagpis nila nun, sir, namin nun, sir. Wala makakapantay nun, sir. Isa lang, sir, kung ito yung hindi ko malilimutan, sir, na description ko, sir. Kapag tatanungin ako about Marawi. Hindi man ako makapagkwento ng hindi ako tinatanong, sir. Pero pag unang tanong sa akin, sir, kumusta ka sa Marawi? Sir, kulang yung daliri ko sa kamay at sa paa para bilangin yung times na muntik na akong tamaan ng bala ng kalaban. Or yung times na muntik na akong mamatay during that span of gera or gulo. Salamat ako sa support ng pamilya ko nun, sir. Kasi hindi nila pinaramdam sa akin na nag-worry sila. Even once. And digit sa lahat, sir, papasalamat talaga ako kay God, sir. Kasi yung patnubay at gabay niya nun sa akin, sir, is nandun. I became closer to God, sir, yung time na yun. And I think yun yung pinakababaunin ko, sir, bilang isang armor officer na yung pananalig ko sa Diyos, sir, yung lagi kong dadalhin, sir.
sa bawat sa journey ko, sir, bilang isang armor officer, sir. Yun lang naman po, sir. Armor na, Ranger pa. Third episode.